Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Binuksan na ng Philippine Olympic Committee ang kanilang pintuan para sa mga atletang napipisil ng mga National Sports Associations na ipadala sa Southeast Asian Games sa Myanmar sa Disyembre. Pero binigyang diin ng POC na dadaan sa masusing pagsusuri ang bawat nominado para matiyak na magiging lean and mean ang delegasyon na ipapadala ng bansa sa 27th edition ng Biennial Regional Meet. Narito ang report ni Keisha Halili. Pwede na magsumite ng pangalan ng mga nominado para sa Myanmar Southeast Asian Games ang lahat ng mga National Sports Associations o NSAs. Ito ang inanunsyo sa PTV Sports ni Philippine Olympic Committee First Vice President Joey Ramasanta. Ayon kay Ramasanta, bukod sa masusing pagsisiyasat sa mga records, magkakaroon din ng mahigpit na pagsusuri sa actual physical condition ng bawat atleta. Ito ay upang matiyak na ang mga karapat-dapat na atleta lamang ang mapapabilang sa Team Philippines. May kinuha tayong trainers together as together with the local yung trainers dito na to help evaluate and conduct physical conditioning procedures para just to see to it that our athletes who will compete would be in tip-top shape when they go and compete in the Southeast Asian Games. Samantala, umapela naman si SEA Games Chef de Mission Jeff Tamayo sa POC na isaalang-alang ang tunay na kahulugan ng Olympic spirit sa pagdedesisyon kung gaano karami ang bilang ng mga atletang bubuo sa Philippine delegation. Dapat pro-athlete tayo. Kasi in the end, it's the mental, the physical, and the psychological development of our youth. Ang mga kabataan ang pinag-uusapan natin pagdating sa games. It's not the number of gold medals. The gold medals is just part. It's joining and being part of the movement, of the sports movement. Doesn't have to be the Olympics. And down the line of Olympics is SEA Games. Ano ibang rules, ibang laws ang dapat gagamitin. It's the participation for the brotherhood, the friendship, the festival of the SEA Games Federation of culture. That's why nga Southeast Asian Championship. Nauna nang ipinanukala ni Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia na token delegation lamang ang ipadala ng bansa sa Myanmar Games bilang protesta sa pagkakatanggal ng ilang Olympic sports sa kalendaryo ng 27th edition ng Biennial Regional Sports Fest. Para sa Good Morning Boss, Keisha Halili, PTV Sports. Sa boxing, early favorite si Manny Pacquiao sa odds betting sa comeback fight kontra American rival Brandon Rios. Ito ay sa kabila ng pahayag ng kampo ni Rios na kaya nilang patulugin si Pacquiao sa Nobyembre 24. May report si Cristabel De Leon. Apat na buwan bago pa ang laban, kagyat ng binedesyonan ng mas mataas na odds si Pinoy ring icon Manny Pacman Pacquiao laban sa comeback opponent na si American Brandon Rios. Base sa early returns, negative 550 favorite si Pacquiao habang positive 350 underdog naman si Rios. Ang ibig sabihin nito, ang $550 na pusta para kay Pacquiao ay kakabig lamang ng $100 habang ang $100 sa puhunan para kay Rios ay tatabo naman ng $350. Ayon kay Sports Radio Boxing Commentator naway magbigay ng added motivation kay Pacman ng pagiging paborito sa odds betting para patunayan sa mga fight fans na maibubuga pa siya sa laban. Muli ring iginiit ni Lirio na walang ibang dapat sisihin sa pagsadsad ng performance si Pacquiao kundi ang sarili. Sabi ko nga, buong paman, basta si Manny nasa kondisyon. Sino man ang kalaban niyang katimbang niya, talo ni Manny Pacquiao, including Floyd Mayweather Jr. Na kanya natakot yan. Laban ni Floyd si Oscar at laban ni Floyd si Ricky ay mas maganda ng hindi hamak ang naging resulta ng laban ni Manny Pacquiao sa dalawang yan. At siya nang masyadong napapaseled, masyadong nagbibigay ng apprehension, ng takot si Floyd Mayweather Jr. Kanya iwas puso yan. Magandang motivasyon yan kasi yung kumpiyansa ni Manny, kita niya yung publiko ay bilib na bilib pa rin sa kanya. So he has to live up to our expectation na talagang siya ang llamado. Kaya magandang motivasyon sa kanya yan. Samantala, buo naman ang paniniwala ni Rios na laos na si Pacquiao, kaya naman tiwala siya na kaya niyang gulantangin ang Pinoy rival.
Well, I'm saying such a tremendous job fighting in an 8 different world titles and 8 different classes. Come on, man. Who can do that? Manny Pacquiao is one of the best out there. Like I said, I'm just glad that they gave me opportunity because I'm young and I'm hungry and it's my time to shine now. It's my time. Out with the old and with the new. Gayunpaman, hindi naman naiwasan ni Rios na pasalamatan ng Team Pacquiao dahil sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makaharap sa ibabaw ng ring ang Pinoy 8 Division World Champion. I went over him, but he could still, they put me on top of the world, and I think it'll get me up there with the big names and everything. I'm already up there. See, I just keep winning. I'm already got there. I'm glad I just made it up the ladder to face somebody like that. So I'm happy. Manny Pacquiao he's still a veteran. He knows what to do. He's not like old and new at this. No, he's old at this. He knows what to do. So, like I said, it's my time now. Ang showdown ni Pacquiao at Rios ay daraos sa Macau sa Nobyembre 24 at dito ay inaasahang ibubuhos ng Sarangani Fighting Pride ang lahat para masimula ng pagtahak pabalik sa kanyang dating pwesto sa boxing echelon. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. Sa basketball, malaki ang paniniwala ni Gilas Pilipinas Assistant Coach Norman Black na nakinabang ang national team sa ipinatupad na pure draw ng FIBA Asia organizers. Ito'y dahil nagkasama-sama sa iisang grupo ang tatlong tigasing Asian teams na China, Iran at South Korea. Bagay na naiwasan naman natin sa unang 2 rounds ng preliminaries. Ang kabang detalye ihahatid ni Dennis Principe. Para kay Team Pilipinas Assistant Coach Norman Black, hindi naging hadlang ang paggamit ng sinasabing pure draw mula sa nakagawiang modified draw sa katatapos ng FIBA Asia Championship draw noong Huwebes sa Manila Hotel. Ayon kay Black, wala sila nakitang magiging malaking hadlang sa asam ng Pilipinas na makakuha ng advantage sa nasabing championship draw. Bilang may pribilehiyo na makapili ng grupo na nais nilang salihan, pinili ng Team Pilipinas coaching staff ang Group A, kung saan una nang nabunot dito ang Saudi Arabia, Jordan at Chinese Taipei. We were sitting here talking. The only way we felt as though this type of draw might be the disadvantage for us would be if China and Iran were drawn after we had to choose, and we had no idea they would be because where we wanted to go depended on where they were. So actually it worked out okay. Kahit na sinasabing magaan ang grupo na kanilang napuntahan, iginit pa din ni Black na walang dahilan para sila'y magkumpiyansa sa darating na biennial tournament. My personal opinion is after you decide what group you're going to be in, then there are no favorable terms anymore. You have to go out and win games. That's basically it. We decided Group A because we felt that would give us the best chance of making it and having a favorable matchup in the quarterfinals. But at the same time, now the pressure's on us to go out and perform. You can have all the groupings in the world, but in the end, you have to go out and win games. So even the teams that we think we might be able to beat, we're going to have to go out and beat. Sa kasalukuyan ay nasa Lithuania ang Gilas squad upang sumailalim sa isang 2-week training camp. Ang FIBA Asia Championships ay gaganapin August 1 to 11 sa Samoa Arena, Pasay City. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazelan Salubon para sa Good Morning Boss.